Nagpatuloy ang paglalakbay ng Straw Hat Pirate sa karagatan. Habang nagbabasa ng dyaryo si Nami ay nahulog ang isang flyers, at ikinagulat ng grupo ang nakita. Tinalakay ng mga opisyal ng Navy ang mga malalakas na pirata sa East Blue, kung saan ang pinakabagong wanted na dumagdag ay si Luffy na meron kaagad 30 milyon na patong sa ulo dahil tinalo nito ang tatlong malalakas na pirata. Nagmamadali si Mary na ipakita ang wanted poster ni Luffy. Ngunit ang napansin pa ni Lady Kaya ay ang nakatalikod na kuha ni Usopp. Dahil ani ay natutupad na daw ang mga pangarap ni Usopp. Natuwa si Kobe nang makita na sumisikat na si Luffy. Nabalitaan din ito ng mga nakalaban niyang sina Captain Morgan at Captain Kuro. At maging sa Barati ay nakarating din ang balita. Natuwa si Luffy nang malaman na napakalaki ng kanyang bounty. At naisip naman ni Usopp na magiging sikat na siya sa kababaihan dahil nakuhanan din siya ng litrato. Nagsaya ang tatlo dahil sa nalaman. Pero nainis si Nami dahil hindi nila alintana ang panganib na dulot nito. Naisip din ni Zoro na mas malalakas na ang hahabol sa kanila ngayon. Samantala hindi pa rin makalimutan ni Full Body ang nangyaring pamamahiya sa kanya ni Sanji. Dahil nagdulot din ito ng pagbaba ng kanyang ranggo. Kaya nang mabalitaan niya ang tungkol kay Luffy ay naisip niyang hulihin ito para mapromote siya. Subalit kaagad nilang nakasalubong ang Straw Hat Pirates. At saka sinabi kay Luffy na siya ang huhuli sa buong Straw Hat Pirates. Pero natuwa pa si Luffy nang makita ang picture niya. Itinutok ang cannon sa barko ng mga bida. Subalit pagtira nila ay hinati lang ni Zoro sa gitna ang bala nito. Kaya magpapaputok sana sila ulit pero sumabog ang cannon sa mukha ni Full Body dahil sa kalumaan nito. Hindi pa nadala si Full Body kaya nagpunta siya sa Going Merry at sinubukan suntukin ang bida. Pero bamanda lang ang ulo nito na tumama sa kanya kaya talsik. At ang mga crew niya ay pinatalsik ni Sanji pabalik sa barko nila. Labis ang takot ni Full Body nang muling makita si Sanji kaya nabahag ang buntot nito at nag-dive sa dagat. Nagpunta si Mihawk sa isang isla kung saan may mga pirata. Pero hindi sila nito inatake dahil hindi sila ang pakay nito. Nagkandara pa ang pirata na sabihin nito sa captain nila, na walang iba pala kundi si Shanks. Dumating si Mihawk ngunit wala na daw siyang balak kalabanin si Shanks dahil putol na ang isang kamay nito. Saka pinakita ang wanted poster ni Luffy. Kaya natuwa si Shanks at niyaya niyang mag-inom si Mihawk. Sa baryo naman na pinagmula ni Luffy ay natutuwa ang mga tao na makita siyang malakas. At kahit na naiinis ang mayor ay nagkaroon pa rin sila ng kasiyahan. Malapit na ang Straw Hat Pirates sa Grand Line pero kailangan nilang umikot dahil delikado ang dadaanan. Subalit hindi ito alintana ni Luffy dahil mukha daw masaya kaya sumakit ang ulo ni Nami. Kaya naisip ni Nami na mag-resupply muna sa Logtown, kung saan ipinanganak at namatay ang tinaguriang hari ng mga pirata. Nakagawa na sa wakas ng balsa si Buggy, kaya makakaalis na siya sa isla kung saan siya tumalsik dahil sa kagagawa ni Luffy. Nangako siyang babawian daw si Luffy, subalit hindi pa nakakalayo ay inatake na siya ng mga prana pero hindi pa rin siya sumuko. Tagumpay naman siyang nakarating sa susunod na isla nang makita ang isang sisiw. At dahil akala niya ay minamaliit siya nito ay binalak niya itong kainin. At gamit ang kakayahan ay nahuli niya ang sisiw. Pero dumating ang nanay nito kaya takbo si Buggy, tapos gumawa siya ng isang patibong. Pero dahil matalino ang ibon ay siya ang meneryenda ng mga ito. Ngunit pagkain sa kanya ay ang pangit daw ng lasa ng clown kaya dinura siya sa malayo. Hanggang mapadpad siya sa Treasure Island kung saan din nanggaling sila Luffy. Sinubukan siyang takutin ni Gaimon at ng mga hayop pero hindi natatakot si Buggy. Binaril siya ni Gaimon pero sa sombrero lang tumama, kaya ginamit ni Buggy ang kakayahan upang mahuli ito at mapalabas. Saka nagkaroon ng duelo ang dalawang bull inggit. Sinabunutan ni Buggy si Gaimon pero pinagbabaril siya nito. Subalit nahawakan ni Buggy ang baril kaya nakatalo ng clown at sinipa si Gaimon ngunit nakagat. Saka bumuelo si Gaimon pero nakailag kaya sumakit ang kanyang katawan. Nagpatuloy ang bakbakan ng dalawa hanggang sa magawang manalo ni Gaimon. Ngunit nang malaman ni Gaimon na aksidente lang palang napunta si Buggy sa isla ay naging magkaibigan din sila at nagkaroon ng kasiyahan magdamag. Kinabukasan ay naging makabagbag damdamin ng pamamaalam ng bagong magkaibigan sa isa't isa. Pero hindi pa nakakalayo ay may lumabas na malaking alimango kaya nawasak ang bangka ni Buggy. At tatapusin na nito ang clown, subalit may dumating na pirate ship at binutas ang alimango. Saka iniligtas nito si Buggy. Umupo ang magandang babae at pinakita nito ang isang litrato ng may atraso sa kanilang dalawa. Kaya habang kumakain ay nagpasya ang dalawa na magtulungan upang makabawi. Nagdadalamhati ang mga crew ni Buggy dahil akala nila ay patay na siya. Subalit nag-away sila Moji at Kabaji kung sino ang papalit na captain kaya nagkaroon sila ng isang duelo hanggang sa masira ang mga sandata ng dalawa. Ngunit nagpatuloy pa rin sila sa paglalaban gamit ang mga kamao. Ilang araw ang nagdaan at hindi pa rin sila natatapos sa pagsusuntukan. Hanggang sa makatulog na ang mga crew pero hindi pa rin sila tapos. Ngunit sa pangfinale ay pareho silang tulog sa suntok ng isa't isa. Tapos na naginip ang Leo na si Richie kaya sinapok sila nito. Kaya naman si Richie na ang naging bagong captain. Ngunit pinaligiran sila ng mga katutubo.
Kaya sinubukan ni Captain Richie na ipagtanggol ang mga crew pero nagawa ng mga katutubo na matalo silang lahat. Samantala nakita ni Buggy ang kanyang pirate ship. Pero nakita niyang inakala pala ng mga ito na patay na siya. Nakita niya ang dalawang engot pero hindi din nila alam ang nangyari dahil tulog sila. Ngunit nalaman ng babae na kagagawa nito ng bear cloth ride. Niluluto na ng mga ito ang crew ni Buggy. At balak na rin nilang iluto ang katawan ng clown, subalit pinalipad ito at saka nabuo. Tapos binugbog nito ang lahat ng mga kalaban hanggang sa mailigtas ang mga crew. Saka muling binuo ni Buggy ang kanyang katawan na labis na ikinatuwa ng kanyang crew. Saka gumamit ng Buggy Ball para tapusin ang mga kalaban. Tapos pinagtulungan ng trio ang mga natirang Bear Claw tribe hanggang sa maubos ang mga ito. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila kilala ang magandang babae. Saka nagpatuloy sila sa paghahanap kay Monkey D. Luffy. Samantala tagumpay na nakarating sa Log Town ng Straw Hat Pirates. Excited na sila sa makikita sa lugar na ito kaya nauna na si Luffy. Dahil gusto niyang makita kung saan ang execution platform ng Pirate King. Nagsukat si Nami ng iba't ibang klase ng damit, pero hindi niya ito binili kaya iyak ang businessman. Si Sanji naman ay tuwang-tuwa sa iba't ibang dish na nakikita niya, at nahanap niya na daw ang main dish nang makita ang magandang dalaga. Samantala si Usopp naman ay nagpunta sa tindahan ng mga kolektor. Nakatunog ang mga marine na nandito ang Straw Hat Pirates, kaya kabadong nag-report ang isang marine sa pinakamalakas na navy sa Log Town na si Captain Smoker. Dumating pa ang isang marine para mag-report na nagnanakaw daw sa palengke ang mga pirata. Agad na nagbihis si Smoker para kumilos mag-isa at ayaw nitong magpatulong sa mga bata niya. Sa halip ay ipinahanap niya si Tashigi. Tapos nadapa ang isang bata at namantsahan ng ice cream si Smoker kaya takot na takot ang tatay nito. Pero mabait naman pala si Smoker dahil binigyan niya pa ng pera ang bata para makabili ng bagong ice cream. Pagdating ni Smoker sa mga piratang magnanakaw ay napagkamalan niyang ito ang Straw Hat Pirates. Kaya gumamit siya kagad ng kapangyarihan ng Devil Fruit. Nabalitaan ni Nami sa tindera na mula ng madestino si Smoker sa Log Town ay wala ng pirata ang nakakaligtas. Samantala dahil sa kapangyarihan ay kagad na nahuli ni Smoker ang mga pirata. Pero dahil hindi niya kilala si Luffy ay sa kanya pa nagtanong ang bida kung nasaan ang execution platform ng Pirate King. Isang dalaga ang hinaharas ng dalawang pirata dahil daw sa paghuli sa captain nila. Pagsugod ng mga ito ay tutulong sana si Zoro pero sa isang iglap ay nagawa ng babae na matalo ang dalawang lalaki. Ngunit pagkatapos ay nadapa at nahulog ang salamin. Kaya ibinigay ito ni Zoro sa kanya nang mapansin na kamukha ni Queen kaya aksidenteng nasira ang salamin. Samantala naligaw naman si Luffy sa mga eskinita nang makita ang Gold Roger Pub na pagmamayari ng isang matandang lalaki. Ngunit itinataboy siya nito dahil sarado na daw ang shop. Pero hindi umalis ang bida dahil interesado sa kwento ng Pirate King. Kwento ng matanda na isang malakas at undefeated na pirata ang may-ari ng bungo na ito. Pero pinatay lang daw ito ni Roger sa isang suntok lang kaya lalong napahanga si Luffy. Ipinakita sa nakaraan na customer pala ng matanda si Roger. Marami daw itong nainom na tinda niyang alak at kinabukasan ay nagpunta ito sa nakakatakot na dagat na Grand Line. At kalaunan ay nabalitaan niyang naging hari pala si Roger sa nasabing dagat. Giit ni Luffy na magpupunta din siya sa Grand Line at magiging hari ng mga pirata. Naisip ng matanda na tila kapareho nito si Gold Roger. Kaya natuwa ito at nais siyang pagsilbihan. Pero dahil hindi umiinom ng alak si Luffy ay nag-inuman sila ng gatas. Pagkatapos ay nagpunta si Smoker sa pub nang mapansin nitong may naging customer ang matanda. Ayaw siyang bigyan nito ng alak ngunit kumuha si Smoker at uminom. Nang maalala niya nung nakita niyang naglalakad si Gold Roger para sa kanyang execution. Pagkaakyat sa itaas ay kusang umupo ang tinaguriang hari ng mga pirata upang magpakamatay. Ngunit bago ito ay may nagtanong kung nasaan ang legendary treasure na One Piece. Tumawa ng malakas si Gold Roger at kasabay ng pagtusok ay sinabi niyang kung sino ang makakahanap nito ay sa kanya na ang One Piece. Na siyang dahilan kaya nagsimula ang Golden Pirate Age.